Noong Hunyo 1572, nagsimula ang kolonisasyon ng mga Espanyol sa Hilagang Luzon sa pamumuno ni Konkistador Juan de Salcedo, ang apo ni Miguel Lopez de Legazpi. Si Salcedo, kasama ang isang ekspedisyon ng 8 armadong bangka at 60 hanggang 80 tao, ay nakipagsapalaran pahilaga kasunod ng matagumpay na pagpapatahimik ng Pangasinan. Ang ekspedisyon ay nakatagpo ng isang kumpol ng mga katutubong pamayanan na kolektibong kilala bilang Samtoy na nagmula sa pariralang Ilocano na Saumi Ditoy, nangangahulugang ang ating wika dito. Pinangalanan ng mga Espanyol ang rehiyong Ilocos at ang mga naninirahan dito ay Ilocanos. Ang mga Ilocano ay pangunahing mga naninirahan sa baybayin at lambak na naninirahan sa mga lukob, luwek-luwek o loosi sa kahabaan ng baybayin ng Ilocos. Nakipagkalakalan at nakikipagpalitan sila sa mga kalapit na grupo tulad ng mga Cordilleran, Igorots at Pangasinense, gayon din sa mga dayuhang mangangalakal mula sa China at Japan. Mga Kastila na naghangad din na i-convert sila sa Kristyanismo at isama sila sa balangkas ng kolonyal na Espanyol. Ang mga pagpataw na ito ay nagbunsod ng iba't ibang anyo ng paglaban ng mga Ilocano. Isa sa mga pinakaunang naitalang pagkilos ng pagsuway ay naganap sa coastal settlement ng Purao, modernong araw na Balauan, na literal na nangangahulugang puti sa Ilocano dahil sa malinis na puting beach ng lugar, kung saan ang mga Ilocano ay tumangging magbigay ng parangal. Ang paghihimagsik na ito ay tumaas sa karahasan na minarkahan ang unang pagkakataon ng pagdanak ng dugo sa paglaban ng mga Ilocano laban sa kolonisasyon ng mga Espanyol na tinatawag na Labanan sa Purao. Habang sumusulong ang mga puwersa ni Salcedo, nasakop nila ang maraming pamayanan ng mga Ilocano, kabilang ang Tagurin, Tagudin ngayon, Caog o Dumangage, Santa Lucia ngayon, Nalbacan, Narbacan ngayon, Candong, Candon ngayon, Bantay, Sinait, Sinait ngayon, at Bigan, Bigan ngayon. Kabilang sa mga ito, ang Vigan ay lumitaw bilang isang makulay na sentro ng kalakalan na madalas puntahan ng mga mangangalakal na Tsino at isang sentro ng aktibidad ng mga Espanyol. Itinatag ni Salcedo ang Villa Fernandina de Vigan bilang parangal kay Prinsipe Ferdinand, ang yumaong anak ni Haring Philip II. Mula sa sentrong pang-administratibong ito, pinalawak ni Salcedo ang kanyang impluensya sa iba pang mga rehiyon ng Ilocano, kabilang ang mga unang pamayanan ng Laoag, Curimao at Badok na nagpapatibay sa mga pundasyon ng pamamahala at relihiyon ng mga Espanyol sa lugar. Pagsapit ng 1574, bumalik si Salcedo sa Vigan na naging sentro ng administrasyong Espanyol at pagsisikap ng Kristyanisasyon sa Ilocos. Ang mga misyonerong Augustinian ay sumama sa mga puwersang Espanyol na nagpasimula ng sistematikong ebanghelisasyon ng mga Ilocano. Nakita sa panahong ito ang pagtatatag ng mga institusyong panrelihiyon, kultural at administratibo na nagbigay kahulugan sa kolonyal na pamamahala ng Espanyol sa Ilocos. Kalaunan ay isinulat ni Fray Andres Caro sa kanyang manuskrito noong 1792 na nang sakupin ni Juan de Salcedo ang Ilocos noong 1572. Ang lalawigang ito ng Ilocos sa pagitan ng dalawang wika at mga tao na magkaiba, gaya ng makikita pa sa bulubunduking ito, ang Cordillera Range, ito ay ang wikang Samtoy na wikang Ilocano. Iyon ang pinakapangkalahatan. Ayon kay karubungan ng pakikipag-ugnayan ng mga Espanyol, natutunan ng mga Espanyol ang wikang Ilocano. Sa pamamagitan ng paggamit nito at ang pagtaas ng kalakalan at trapiko sa mga katutubo ay isang aktibidad na iginiit ni Caro na wala bago ang pagdating ng Espanyol ang wikang Ilocano ay naging prominente at naging malawak na sinasalita sa buong lalawigan ng Ilocos mula Bangui hanggang Agu.